Repentance. Father God, lumapit kami sa iyo sa pangalan ni Jesucristo. Lumalapit kami sa iyo sa panalangin ngayon, humihingi ng kapatawaran. Lord, kami ay nagsisi sa aming mga lakad. Kami ay nagsisi sa aming mga dating makasalanang gawi at hilig. Father God, bilang pagsang-ayon sa lahat ng nakikinig, hinihiling ko na kumilos ka sa loob ng aming mga puso at sa aming buhay. Lord, gibain mo ang bawat idolatrosong larawan na iningatan namin sa aming mga mata. Iwaksi ang bawat pagsinta, lahat ng naghahangad na mailagay sa itaas mo. Lord, alisin mo sila sa aming buhay. Alisin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na naghahangad na hamunin ang posisyon ni Jesucristo sa aming buhay. Ipinapahayag namin na si Jesucristo ang hari ng mga hari at naghahari siya sa aming buhay. Ipinapahayag namin na si Jesucristo ang Panginoon ng mga Panginoon at siya ang namamahala sa aming buhay. Jesucristo, siya ang simula at wakas, ang una at ang huli. Ito ay tungkol sa iyo, Lord Jesus. Ito ay palaging tungkol sa iyo. At ito ay magpakailanman tungkol sa iyo, aking Panginoon. Sa kasulatan sa mga awit 135 verse 15 hanggang 18, sabi dito, verse 15, ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng tao. Verse 16, may mga bibig sila ngunit hindi makapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. Verse 17, may mga tainga sila, ngunit hindi nakakarinig. Ni may hininga sa kanilang mga bibig. Verse 18, ang mga gumawa sa kanila ay magiging katulad nila. At gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. Ikaw lamang, Lord, Abba Father, God Almighty, the Great I Am. Lahat ng iba pang mga Diyos-Diyosan, lahat ng iba pang mga Diyos na gawa ng tao, wala silang kapangyarihan. Sila ay patay at mahina at walang silbi. Na kung bakit ang aming pagsamba ay sa iyo. Ang kataas-taasang Diyos, ang Diyos na nagsasalita ng katotohanan, ang Diyos na buhay at walang hanggan, ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan at nakakaalam ng lahat ng bagay at nasa lahat ng lugar, sa lahat ng oras. Isang walang limitasyon at maringal na Diyos. Sa iyo at sa iyo lamang ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan at papuri. Diyos na mas malaki at mas dakila kaysa anumang bagay sa mundong ito. Ikaw lang ang karapat-dapat sa aming atensyon. Karapat-dapat ka sa aming pagmamahal at aming debosyon. Dear God,
Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin kung ano ang kasamaan sa aming mga puso at alisin ito. Lord, buksan mo ang aming mga mata upang kami ay mamuhay ayon sa iyong salita at maging masunurin sa iyong salita. Sa kasulatan sa Exodus chapter 20 verse 3 hanggang 6, nagsasaad dito sa verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Verse 4, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawan, anyong anumang nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ibaba. Verse 5, huwag mo silang yuyukuran o sasambahin, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay isang mapanibughuing Diyos na nagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Verse 6, ngunit nagpapakita ng pag-ibig sa 1,000 salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Lord, tulungan mo kaming sundin ang iyong mga utos. Tulungan mo kami. At Lord, linisin mo ang aming mga puso. Father God, inihiling ko na wasakin mo ang bawat masamang altar at sirain ang bawat inukit na imahe sa aming mga puso. Father God, bigyan mo kami ng mga mata para lamang kay Jesus Christ. Bigyan kami ng mga isip na nakatuon lamang kay Jesus Christ. At Lord, bigyan kami ng matinding pagnanais na maging mga tagasunod at mga disipulo ni Jesus Christ. Sa kanyang pangalan kami ay nananalangin at nagpapasalamat kami sa iyo. Amen. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit.